naman po sa ating mga mangingisda, magbibigay ang BIFAR ng 30 bangka na dimotor, mga materyales at feeds para sa pag-aalaga ng bangus at tilapia at ilang kagamitan para sa pagpapalaki ng seaweeds naman. Di po magpapahuli ang DA na may sari-saring handog para sa ating mga magsasaka tulad ng rice combine harvester, hauling truck, tractor, hand tractor, reapers, rice thresher, yung modified abacus stripping knife, multi-cultivators, rain shelters, nurseries, composting tools, packing sheds, at marami pang iba. Yung iba po nasa labas, hindi na po natin napuntahan dahil ang lakas ng ulan. Ngunit nandyan po ang iilan, hindi lang po yan yung nandyan ang nasa labas. Kung hindi, ito ay para maipakita lang kung ano ba ang dala ng DA. Kabilang sa ating ipapatupad para lalo pang mapayabong ang agrikultura ng Southern Leyte ay isang proyekto para sa produksyon ng itlog, isang proyekto para sa produksyon ng gulay at isang module ng poultry building facility na mayroong incubator, may pampakain feeds at 500 manok. Maglalaan din po ang DA ng pondo para sa pagpapalawig ng agri-negosyo at kadiwa sa Leyte, sa Southern Leyte at sa Biliran. Nais ko ring ibalita ang progreso ng ilan sa ating mga proyekto na magdadala ng pagbabago dito sa lugar natin. Isa na po rito ang ating patuloy ng pagsasaayos ng Tacloban Airport na nagkakahalaga ng higit 2.5 bilyong piso. Nung dinaanan namin, nung naglanding kami sa itong magiging lumang airport, pinapakita sa akin ni Speaker, kanya malapit na matapos ito. Baka next year pwede na nating inaugurate yung terminal. So, malapit na talaga. Matagal nang linalakad ng speaker ninyo ito. Mabuti naman at sa wakas, makikita na natin. Ating ginagawa ang passenger terminal building, ang airport runway, at karagdagan daan sa airport habang pinapalawak natin ang buong paliparan. Hangad natin na sa pagdating ng 2026, matatapos na ito at magdadala ng mas maayos at mas mabilis na serbisyo sa ating mga kababayan.